Hello, kamusta tayong lahat? I worship my Father, the Creator of heaven and earth, for He is forever merciful, forever kind, forever amazing and awesome. He is forever good. He is forever our Almighty Father, and all His promises to us, He will fulfill it. And I worship my Jesus Christ. I exalt the name of the King of Kings and the Lord of Lords, the Messiah, the coming King, the branch of righteousness, for giving His life on the cross for the forgiveness of our sins. I am thankful of the precious blood of Jesus Christ. And up to now, His blood, the blood of our Redeemer and Mediator, is powerful. It will never lose its power. And I thank the Holy Spirit for living in our hearts, for always guiding us, for always teaching us of the ways of our Father, for always reminding us of the sufferings that Jesus had endured, and that we are not alone. Our Father is with us, our Savior is with us, and the Holy Spirit is with us. They live in our hearts, and time will come that we will be with our Father for all eternity, because He is our inheritance and we are His treasures. So we've started reading 2 Chronicles and 2 Kings simultaneously. So last time we did 2 Chronicles chapter 33. Ako lang pala nagbasa. Wala na nanonood nito. I finished reading 2 Kings chapter 20. So yung the life of Hezekiah has been extended for 15 more years. At yung sign was the sundial went backwards 20 minutes. No? Pag sinasabing 20 minutes, 10 degrees backwards. So, yun yung sign. And then, anong ginawa ni Hezekiah? Nagyabang siya sa kanyang mga bisita. Ipinakita niya ang mga bigay ni Almighty Father sa kanya. Kaya ipinagyabang niya yun. At syempre, pag ang tao, may pinapakita niya sa kapwa-tao niya, ang mga bagay na meron siya at yung ibang tao ay wala, syempre, magkakaroon ng inggit. Mapag-uusapan, siya, meron siyang ganon, yung ganong kingdom, may ganon, diba? Ang usually, ang mga tao, kung anong meron ka, yun ay ang pinag-uusapan ng mga tao. Kinaiinggitan. So, noon pa man, kinaiinggitan, meron ng inggitan, hanggang ngayon, may inggitan pa rin. Sa internet. Na, diba? Kaya yung mga tao, lalo nagkakasala dahil sa inggitan at lalong nagiging selfish, greedy. At pinurusahan ni Almighty Father si Hezekiah, pero yung punishment ni Almighty Father kay Hezekiah, hindi na niya maabutan yon. Ang makakaabot nun ay ang mga descendants of Hezekiah. Pero tanggap na ni Hezekiah na nagkasala siya, at since wala na siya nung time na yon, okay na sa kanya. Kasi sabi niya, it is an easy thing. Kasi sabi niya kay Isaiah, okay na sa akin yun. Hindi na ako masasaktan at peace na ako. Dahil alam niya na ang makakasama niya, kukunin siya ni Almighty Father after 15 years.
So, ang nag-reign as king after King Hezekiah was his son Manasseh. So, dito sa 2 Chronicles chapter 33 tayo muna before 2 Kings chapter 21 para simultaneous natin babasahin. So, next time yung isa naman, sa Kings naman natin babasahin. Ako lang nagbabasa. So, dito sa 2 Chronicles chapter 33, no? Pero umpisahan ko ang 2 Chronicles, o 1 Chronicles and then 2 Chronicles. Babalikan natin kung i-allow tayo ni Almighty Father dahil lahat dapat ng gagawin natin, we will ask God, our Father, if He allows us to read His words, if we still have time. In everything that we do, we must acknowledge our Father. We must seek His will, His guidance. So dito sa 2 Chronicles chapter 33, Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned 55 years in Jerusalem. So sa isang chart nakalagay 45 years lang. So merong discrepancy. So it's better if we read the Bible on our own rather than reading books that had been written by people. Mas importante, tayo mismo magbabasa ng manual ng buhay natin. Bigay ni Almighty Father. Huwag tayo magre-rely on the books that was made by other people. Kasi si Almighty Father, personal niya tayong kinakausap when we read His words. Ang relationship natin kay Jesus Christ, it's personal. It's not by group, not by religion, not by family, kundi isa-isa tayo. Dahil when we were born in this world, sabay-sabay ba tayong pinanganak? Diba hindi? May nauna, may nahuli. No? Hindi tayo sabay-sabay. Iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba tayo ng mga personality, iba-iba tayo ng characteristics, iba-iba ang mga lineage sa pinanggalingan natin or ating mga parents, iba-iba. Kaya, hindi tayo by group. Kaya, yung Bible, para sa ating lahat ito, at si Almighty Father, nakikipag-usap siya sa atin by prayers and through His words na mabasa natin. Through the power of the Holy Spirit. So, pag magbabasa tayo ng Bible, we must ask our Father to send us the Holy Spirit so that we may understand His words. And willing naman ng Holy Spirit because He lives in our hearts. So, dapat yung heart natin, pag magpe-pray tayo, ay maayos. Dahil ayaw ng Holy Spirit ng kadumihan. Alam naman natin na pag nagkakasala tayo kay Almighty Father, pinapatawad tayo. Pag nagkakasala tayo kay Jesus Christ, He is willing to forgive us. But, pag nagkaroon tayo ng kasalanan against the Holy Spirit, hindi tayo mapapatawad. So, umpisa na natin, 2 Chronicles chapter 33, Manasseh was 12 years old when he became king. So, bata pa siya, naging king na siya. Hindi pa man din siya teenager, king na siya. And he reigned 55 years. So, 55 plus 12. 65, 66, 67, no? 67 years old siya. Nag-stop yung kanyang pag-reign as king. But he did evil in sight of the Lord. He was evil. His father
Hezekiah did good in the eyes of the Almighty Father, although there were blunders that Hezekiah had done. Humingi siya ng tawad kay Almighty Father. Pero itong si Manasseh, hindi siya humingi ng tawad, no? At the early part of his life, itong si Manasseh. Bakit? Anong ginawa ni Manasseh? He did evil in the sight of the Lord, according to the abominations of the nations whom the Lord had cast out before the children of Israel. For he rebuilt the high places which Hezekiah's father had broken down. Sinira na nga ng tatay niya yung mga places for pagan worship. Yung mga slabs of rocks or stones, sinira na yon. Kasi ang mga high places, doon inilalagay yung mga bato na smooth, no? Smooth na bato, doon inilalagay sa high places, tapos doon sila nag-worship, doon sila nagsasacrifice, doon sila nagpe-pray. Yung mga pagans. Pag sinasabing pagans, may Diyos sila, marami silang Diyos. That's paganism. Marami silang tinatawag, mga puno, Diyos ng mga puno, Diyos ng mga halaman, Diyos ng mga animals. Kayo, meron ba kayong ganon? Tinatawag ninyo iba-ibang mga pangalan na tao. May kanya-kanyang specialization. Si Almighty Father, siya ang creator ng mundo. Si Jesus Christ, siya ang ating Redeemer. Lahat specialization ni Jesus Christ, siya ni Almighty Father. Maraming miracles na ginawa si Jesus Christ. Maraming miracles na ginagawa si Almighty Father, and up to now. Ngayon, kung may mga tatawagin kayo mga saints, hindi nakagawa ito ng 3 miracles eh. Nakagawa ito ng mga 5 miracles. Itong saint na to, nakita niya kasi eh, yung dancing sun, kaya saint siya. Nakakatawa, no? Hindi ba kayo natatawa? Nakakita ng dancing sun, ginawang saint. Kung kayo, tumingin kayo sa sun, sasayaw yung sun din. Kasi mahihilo kayo eh. No? So what's that? That's paganism. Ano pa ang ginawa ni Manasseh? He raised up altars for the Baals. So yung Baals, ang sinasamba ay si Baal. So yung itong mga false gods na to, meron silang carved image. Meron silang mga Stonehenges and made wooden images. And he worshipped all the host of heaven and served them. So yung mga saints, even yung mga relatives natin who had gone up to the Lord already and they're resting with our Almighty Father, matatawag din silang saints kahit hindi sila gumawa ng miracle. Dahil sila ay kay Almighty Father, yun ang ibig sabihin ng saints. Hindi yung dahil sa gumawa ka ng nakagawa ng miracle, hindi nabulok yung katawan, naging saint. Hindi ganon, ha? Hindi naiintindihan? Hindi nyo matanggap, no? Kasi yun ang tradition ninyo. Mas gusto niyo yung tradition ninyo kaysa salita ng Almighty Father. So yung mga wooden images, simula pa noon, gumagawa na yung mga tao. Korteng tao, korteng mga sinasamba, korteng dragon, korteng leon, korteng elepante, lahat na lang. And they worship the creature rather than the Creator. Nakalagay sa Bible. And it's an abomination, karumal-dumal, kadumihan in the eyes of the Almighty Father. Never papasok ang Holy Spirit sa kahoy, sa semento, sa gold, kahit silver. Hindi papasok ang Holy Spirit doon. Kaya bakit nyo
Vine-venerate. Hindi, ano lang yun, pagpapaalala lang, no? Ino-honor lang namin, di ba? Ang rason nyo kasi, ino-honor lang namin kasi yung mga ninuno natin, yung mga, di ba, mga parents mo, may picture sila, di ba, tinitignan mo yon para maalala mo sila. Doon nyo inihahalin tulad, di ba? Doon kayo gustong lumusot, may lusot tayo. Kasi may mga picture yung magulang natin, parang magulang na rin natin, yung mga image na yan. Ngayon, yung mga magulang ba ninyo, dinadasalan ba ninyo? Yung mga nawala na sa mundo na to, dinadasalan ninyo, humihingi kayo ng tulong sa mga magulang ninyo, or sa mga ninuno ninyo, or sa mga lolo at lola ninyo, humihingi ba kayo ng tulong? Kung sinasabi nyo, oo, humihingi kayo ng tulong, masama yun sa paningin ni Almighty Father. That's necromancy, worshiping the dead. Pag ang dead, patay na yung katawan, wala na yon. Natutulog na yung, nagre-rest na yung Almighty Father. Walang power yon. Ang may power si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Paulit-ulit natin sinasabi, kasi wala namang nanonood sa akin, hindi naman yun naiintindihan at ayaw ninyong makinig. Ayaw ninyong buksan ang inyong mga mata, ayaw ninyong buksan ang inyong mga tenga. Tinatakban ninyo, di ba? Yung mga tradition ng araw na nakalagay sa Bible, up to now ginagawa. Ang ginawa lang ng ibang mga tao, ng mga religion, iniba lang nila ang pangalan para matanggap ninyo. Iniba nila ang pangalan. In-associate nila kay Almighty Father. In-associate nila kay Jesus. Uulitin ko, no? Yung mga angels, wala silang wings. At ang mga angels, kamukha natin. Kaya nga sabi ni Almighty Father, di ba? Let us create man in our image and likeness. So, walang wings ang mga angels. So, sino yung mga nakikita ko na mga statue ng mga bata na may mga wings? May mga drawing ng mga bata na may wings. Sino sila? Saan galing yun? Yun ay ang Roman mythology. Si Cupid yon, may wings. No? Si Cupid yon, yung may pana. Di ba magkamukha sila? O, doon ninyo nakuha yon, doon nakuha ng mga tradition ninyo yon. Dahil nga, pinag-mekos-mekos, pinag-mix-mix ang mga iba-ibang mga beliefs to create a powerful religion para yung ibang religion, kasi ganito ang kanilang tradition, ipasok natin dito sa bagong religion na gagawin natin. Ay, yung ibang religion, ganun ang kanilang ganun ang kanilang gawe, ipasok natin. So, pinaghalo-halo nila in one religion. Yung religion na pinakamalaki ngayon sa mundo. Pinaghalo-halo nila yon. Kaya nga lahat ng mga religion, meron silang mga beads, no, na hawak-hawak pag nagpe-pray sila. Lahat ng mga religion, meron silang mga statue, iba-ibang mga klaseng statue. Lahat nagtitirik ng kandila. Dahil pinag-mix-mix lahat ng religion. Bakit nila pinag-mix ng mix? For validation of people, para sa isang malaking empire, Roman Empire. Para maging powerful ang Roman Empire. Na up to now, malaki ang effect sa society natin. Pero hindi nyo matatanggap. Sino lang ang makakatanggap nun? Kung sinabi natin, or sinabi ko, nagbabasa ng Bible, matatanggap nila yan, na mali yun.
Ano pa ang ginawa ni Manasseh? Gumawa siya ng wooden image, si Baal. He worshipped all the host of heaven and served them. Iba-ibang mga saints, iba-ibang mga tao, mga namatay na. Kahit pasabik si Apostle Paul, Apostle John, Apostle Thomas, no? Sinamba ng mga tao. Si Paul, tsaka si Barnabas, sabi niya, wag silang sambahin. Pero anong ginawa ng mga tao, no? They were in Greece at that time. Ulitin ko, yung mga angels walang wings, ha? Sino yung mga wings na ginawa ninyo? Yung bata na may wings. Na ang tawag nyo ay cherubim or munting cherubim. Hindi yun ang totoong cherubim. Ang cherubim, seraphim, 4 living creatures. Yung statue na nakikita nyo na bata na may pakpak, na naka-diaper lang, hindi yon ang cherubim. Hindi yun ang seraphim. 4 living creatures yung cherubim or seraphim. Iisa lang yun. Cherubim, seraphim, 4 living creatures. That Ezekiel and John the Evangelist had described, no? And also it was written in the book of Jeremiah, the description of the 4 living creatures. So itong sinasamba ninyo na bata na may pakpak, na yung laging mga may image tapos may bata na may pakpak, galing yun sa Roman mythology. Ngayon yung Roman mythology, mas nauna kasi yung Greek mythology kaysa sa Roman mythology, no? Ipasok na natin yung Roman mythology saka sa Greek mythology. Nainggit ang Roman mythology. Nauna kasi yung Greek mythology eh. So gumawa ng mythology ang Rome kasi gusto na maging powerful. So pati yung Greek mythology in-incorporate na sa kanila pero iniba nila ang pangalan. Ginawa nilang Roman mythology. So nagkaroon ng si Cupid. Ngayon, yung bata na yon, bakit may bata na may pakpak? Saan naman nakuha nila yon ng Roman mythology tsaka ng Greek mythology? Dahil meron silang sinasamba na mga false gods. Konektado yon kay Molech. Kilala natin si Molech, no? Yung binabanggit dito sa Bible. Sino nga si Molech? Si Molech, sa kanya sinusunog yung mga bata. Sinusunog yung mga bata, in-offer kay Molech. Ngayon, ang ginawa ng mga tao, na dahil in-offer nila yung anak nila kay Molech, para maalala nila ang kanilang mga anak na kay Molech, na gumawa ngayon sila ng mga images ng mga bata. Nakakatakot, di ba? Yung pala ang ibig sabihin nun. Na yung mga bata na mga statue, yun yung mga bata na sinunog para kay Molech, para maalala nila na yung kanilang mga anak ay ibinigay na nila kay Molech. Abomination in the eyes of the Almighty Father. At hindi ninyo matatanggap na naman. Alam kong hindi nyo matatanggap. Ang makakatanggap lang, yung nagbabasa ng Bible. Ang makakatanggap yung nagmamahal kay Almighty Father. Kaya dito sa society natin, ang dami nang nabago na mga namumuhay sa kasinungalingan ng mga tao. Ayaw nilang tanggalin dahil yun ay kanilang tradition. At matagal na natin sinasaktan yung tatay natin. Dahil ayaw nating buksan ang ating mata, puso, at isipan, at tenga. Kaya kung may makikita kayong statue ng mga bata na may pakpak, sinisimbolize nun yung mga bata na sinunog para kay Molech. Sa heaven, walang mga babies.
sa heaven, pantay-pantay tayo ng age, no? Wala talaga tayong age in heaven dahil si Almighty Father, timeless siya. Hindi siya nasasakop sa time. Ganon din si Jesus Christ and all the heavenly beings pag tayo ay associated kay Almighty Father. Kaya sa heaven, walang mga babies. Ano ang meron sa heaven? Souls. At iba ang itsura natin sa heaven kumpara sa itsura natin sa ngayon. So yung mga matatanda ngayon dito sa mundo, pag uwi kay Almighty Father, maganda ang itsura. Bata, young. Kaya nga si Jesus Christ, when He rose again after 3 days, hindi siya nakilala. Hindi siya nakilala nila Mary, ni Martha, ng kanyang mga disciples and apostles. Dahil iba ang itsura natin kumpara sa kung ano ang nakikita natin sa ngayon. So balik tayo dito. Ano pa ang ginawa ni Manasseh? He also built altars in the house of the Lord, of which the Lord had said, in Jerusalem shall my name be forever. So yung temple of the Lord, gumawa ng altar si Manasseh. Dun sa altar na ginawa niya, sa temple of the Lord, iba ang kanyang sinasamba. Dinumihan niya yung altar ni Almighty Father. Yung temple ni Almighty Father, dinumihan niya. Tayo ba, yung puso natin, kasi yung, ngayon, ang temple of the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit is our body. Dinudumihan ba natin ang ating sarili? Nasa puso pa ba natin yung mga bagay na kadumihan? Hindi pwedeng mamuhay ang kadumihan sa atin kung nasa sa atin si Almighty Father. It's either kadumihan ang nasa puso natin or kalinisan. So mamimili tayo. Kung mahal natin si Almighty Father, siya ang nasa puso natin. Si Jesus Christ ang nasa puso natin. Ang Holy Spirit ang nasa puso natin. So dito, no? Dahil nung time na to ay physical structure. Ngayon, ang temple ay tayo. He also built altars in the house of the Lord, of which the Lord had said, in Jerusalem shall my name be forever. And he built altars for all the hosts of heaven in the 2 courts of the house of the Lord. Also he caused his sons to pass through the fire in the valley of the son of Hinnom. Hinayaan niya yung kanyang mga anak, itong si Manasseh, no? Na mai-sacrifice. At nung sinacrifice niya, syempre yung kanyang mga anak, that's an abomination in the eyes of the Almighty Father. Pinatay niya ang kanyang mga anak, itong si Manasseh. Saan niya hinayaang masunog? In the valley of the son of Hinnom. Hinnom means muffled groan. Alam mo yung muffled groan? Yung may pain na kasama doon. Or gena, or damnation. Or sa impyerno. Inabis mo ng Hinnom. In the valley of the son of Hinnom. He practiced soothsaying, si Manasseh. Gusto niyang gusto niyang malaman ng maraming bagay, kaya instead of asking God's guidance and talking to the prophets of the Almighty Father for advice, anong ginawa niya? Soothsaying. Panguhula. Used witchcraft. Ano ba yung witchcraft? Pangkukulam.
and sorcery. Ano bang pagkakaiba ng witchcraft? Yung craft, ito ay gumagamit siya ng mga bagay, no? Kumukuha siya ng tao, gumagamit ng bagay para sa mga mangkukulam. At yung sorcery naman, ito ay black magic. So, yung mga anting-anting, that's black magic. Dahil dinadasalan ng mga tao. Isang bagay, dadasalan mo. No? Meron kaming dating housemaid. Meron siyang sing-sing. Nilalagay niya sa tubig. Tapos pag nilagay niya sa tubig, iinumin niya yung tubig. Binabad niya yung sing-sing niya ron kasi may dasal yung doon yung sing-sing niya. Ano pa ang ginawa ni Manasseh? He consulted mediums. Nagtatawag siya ng mga tao na matay na. At yung mga mediums, no? Nakikita natin sa mga horror movies, nakikipag-usap, pumapasok yung bad spirit or evil spirit sa tao na nagpapagamit sa evil spirit. Ano pa? And spiritists. Mga spiritista. Ano ba yung mga spiritista? Reincarnation, that's spiritism. Communicates with spirits. Bad spirits yun, no? So, yung medium, pagpatay na. Ngayon, yung spirits naman, nakikipag-usap naman sa mga spirits. Bad spirits. So, yun ang pagkakaiba. Yung bad spirits na yun, mga fallen angels yun. Nagkukunwari na sila ay from the Almighty Father. Kasi yung mga fallen angels, meron din silang alam. Pero, limited lang ang alam nila dahil galing sila kay Almighty Father, di ba? Ngayon yung kanilang power ginagamit nila sa kasamaan, sa kadumihan. Bakit? Para yung mga tao na gumagamit ng kadumihan, ginagamit sila, hinahakot nila ngayon yun papunta sa impyerno. Para marami sila sa impyerno. So, anong pang ginawa ni Manasseh? He did much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. So, yung mga ginagawa ni Jezebel at saka ni King Ahab, minana niya. Minana niya. Dahil meron siyang lahi, no, ni King Ahab, dahil yung kanyang ninuno, sino ba yung kanyang ninuno? Sino ba yung kanyang king na asawa ni na son-in-law ni Ahab tsaka ni Jezebel? Nalimutan ko na. Basahin ninyo, no? Ang bilis ko makalimot. Ano pa ang ginawa ni Manasseh? He even set a carved image, the idol which he had made in the house of God, of which God had said to David and to Solomon his son, in this house and in Jerusalem, which I have chosen out of all the tribes of Israel, I will put my name forever. May carved the image pa sa temple of the Almighty Father. Carved image, molded image. Sinasamba yun. Huwag yung sabihin niyo sinasamba yun. Dahil binibigyan nyo na importansya yun. Bakit nyo siya sa... Di ba binibihisan ninyo yon? Pinaglilingkuran ninyo yon. Di ba nagbibigay kayo ng mga pagkain doon? Binibigyan nyo ng bulaklak. Pag ang tao, wala na yung soul niya sa katawan niya, ang katawan ng tao, it's only a body. Hindi na siya living thing. Non-living thing na siya. Body na ang matatawag sa kanya. Hindi na name niya. It's just a memory. Dahil yung katawan natin bumabalik sa dust.
At yung soul natin bumalik kay Almighty Father. Kung tayo ay faithful sa Kanya, at kung evil naman yung person, hindi nagpapakumbaba kay Almighty Father, yung kanyang soul ay mapupunta sa eternal damnation. Kaya wag yung sasabihin na hindi, dinuno namin to, nire-respeto namin. So, sino mas nire-respetuhin nyo? Si Almighty Father? Si Jesus Christ? Nabuhay, nabuhay. Gumagawa pa rin ng miracles ngayon. Ay ang kanyang mga ninuno na nagkasala sa inyo na kaya kayo gumagawa ng kasalanan dahil ginaya ninyo ang kanilang kasalanan. Verse 8 of 2 Chronicles chapter 33. I will not again remove the foot of Israel from the land which I have appointed for your fathers, only if they are careful to do all that I have commanded them, according to the whole law and the statutes and ordinances by the hand of Moses. Sabi ni Almighty Father. Dapat maging careful. Sundin ang mga ipinagutos ni Almighty Father. Nasa 10 commandments naman yan, di ba? Na naging 2 commandments lang. Ano yung pinaka-first? Pinaka-importante, mahalin si Almighty Father. Yun ang gusto ni Almighty Father, ang mahalin siya. Kaya niya tayo create kasi His heart is full of love and He created us because He wants to impart His love to us. He wants us to experience the things that He can give to us because He's powerful. Pero anong ginagawa natin sa sarili natin, sa kapwa-tao natin? Anong ginagawa natin kay Almighty Father, kay Jesus Christ? Binabastos natin. Mas binibigyan ninyo ng importansya ang inyong mga tradition kumpara sa pagmamahal kay Almighty Father. Kumpara sa kung ano ang inuutos niya. So, sino ngayon ang mahal ninyo? Mahal ninyo ang sarili ninyo. Hindi nyo mahal si Almighty Father. Verse 9. So Manasseh seduced Judah and the inhabitants of Jerusalem to do more evil. So mas in-encourage pa, no? Mas hinikayat pa ni Manasseh na gumawa ng kadumihan ang kingdom of Judah at ang mga tao sa city of Jerusalem. Mas malala pa. Dahil lahat na ng bagay kinuha na ni Manasseh, sorcery, mediums, no? Spiritists, witchcraft, soothsaying, graven images, worshiping the hosts of heaven, sacrificing his sons to Molech. Naglagay pa ng image sa temple of the Almighty Father, worshiping Baal and worshiping Asherah, Ishtar, Astarte, Semiramis. Iisa lang yon. At gumawa pa siya ng places for pagan worship. So, sabi ni Almighty Father, hindi niya tatanggalin ang mga tao sa Judah kung sila ay careful, kung sila ay susunod sa statutes, commands, and ordinances of the Almighty Father na ibinigay niya kay Moses. Pero ang ginawa ni Manasseh, he led the people to commit abominations, to do more evil than the nations whom the Lord had destroyed before the children of Israel. Verse 10. And the Lord spoke to Manasseh and his people, but they would not obey or listen. Gaya natin, matigas ang ulo natin. Therefore,
Kaya si Almighty Father, the Lord brought upon them the captains of the army of the king of Assyria, who took Manasseh with hooks or nose hooks, bound him with bronze fetters, and carried him off to Babylon. Anong ginawa ni Almighty Father? Dinala sa Babylon si Manasseh. Nakakadena siya. Bronze pa yung kadena niya. Bronze fetters. Imagine, king siya. Galing siya from the lineage of David. Pero dinala siya sa Babylon at meron siyang nakakadena. Meron pa siyang hooks or nose hooks. Para siyang ox. Nose hooks, diba? Yung mga tao ngayon, nagtataka ako. Ba't naglalagay ng nose hooks dito? Para mga kambing, no? Kambing or baka, naglalagay dito ng sing-hikaw sa ilong. Akala nila maganda. Hindi naman nagagandaan mo kayo pag may sing-sing sa ilong or earrings. Earrings ba tawag? Nose rings. Maganda ba yung may nose ring sa ilong? Hindi naman maganda yun na. Bakit naglalagay kayo ng gano'n? So, ganun ang nangyari kay Manasseh. Meron siyang nose hooks. Nakakadena siya, dinala siya sa Babylon. Verse 12. Bakit idalaw ni Almighty Father? Because of the sins of Manasseh. Hinayaan niya magkasala ang mga tao. Siya ang dahilan. Pinagawa niya ng pinagawa ng mga spirit, ng mga tao. Tinanggap niya kahit kung ano-anong pinagagawa sa mundo. Or sa Kingdom of Judah. Verse 12. Now when he was in affliction, dahil nahirapan siya, he implored the Lord his God and humbled himself greatly before the God of his fathers. Kailangan pa nating mahirapan para mabuksan ang isipan natin na mali ang ating ginagawa, gaya ng nangyari kay Manasseh. Now when he was in affliction, he implored the Lord his God and humbled himself greatly before the God of his fathers. Nagpakumbaba siya kay Almighty Father. Humingi siya ng kapatawaran. Kailangan pa natin talaga na mapalo ni Almighty Father para mabuksan yung isipan natin. Aantayin pa ba natin yon? Or now na, habang hindi pa tayo pinapalo, habang hindi tayo pinapagalitan pa, may chance tayo. Aantayin pa ba natin? Verse 13, and prayed to him, and he received his entreaty, heard his supplication, and brought him back to Jerusalem into his kingdom. Then Manasseh knew that the Lord was God. Ibinalik si Manasseh sa kingdom of Judah dahil dininig ni Almighty Father yung prayers ni Manasseh. At bakit nangyari ito? Inalaw ni Almighty Father. It's for us to learn from the experiences of Manasseh. Huwag natin siyang gagayahin. Natuto si Manasseh. Binalik siya ni Almighty Father sa kingdom of Judah. Nagkasala siya, dinala siya sa Babylon. Pinahirapan siya ron siyempre. Nakakadena siya. Meron siyang nose hook. Dahil sa nahirapan siya, nagpray siya kay Almighty Father. At ibinalik siya sa kingdom of Judah. After this, he built a wall outside the city of David on the west side of Gihon in the valley, as far as the entrance of the fish gate, and it enclosed Ophel, and he raised it to a very great height. And then he put military captains in all the fortified cities of Judah. Inayos niya ngayon yung kingdom of Judah. Kung hindi pa siya pagagalitan ni Almighty Father. So tayo, kailangan pa tayo mapalo, no? Matigas kasi ulo natin. Ako rin, pantay-pantay tayo. Ako din. Inaamin ko. Verse 15, he took away the foreign gods and the idols, tinanggal ni Manasseh, from the house of the Lord. Dilinis niya yung temple of God. And all the altars that he built, dahil marami siyang mga altar na pinagawa, para sa mga pagan gods and goddesses, tinanggal niya yun. In the mount of the house of the Lord and in Jerusalem,
He cast them out of the city. Tinanggal niya yung kanyang mga pinagawa. Remember, 55 years siya as king of Judah. Pinatanggal niya lahat yon, kanyang mga pinagawang mga abominations. So tayo, ang temple ni Almighty Father. Kung dati meron tayo sa heart natin na pinangahawakan na hindi natin ma-let go, papagalitan tayo ni Almighty Father, and then maile-let go na natin. Kasi papagalitan tayo ng tatay natin. Kailangan natin magpakumbaba sa tatay natin, because without our Father, we are worthless. We are at the mercy of the Creator of heaven and earth. We are just His creation. Ginawa tayo ni Almighty Father for us to give a life everlasting. Yun ang gusto ni Almighty Father. Maganda ang plano sa atin ni Almighty Father. Tayo, sinisira natin ang plano ni Almighty Father just because of the wickedness of our hearts. So ito si Manasseh sa verse 16, he also repaired the altars of the Lord, sacrificed peace offerings and thank offerings on it, and commanded Judah to serve the Lord God of Israel. So ipinagutos niya na si Almighty Father ang Diyos, at siya lang ang dapat paglingkuran, mahalin at sambahin, at kilalanin bilang Diyos. Wala nang iba. Verse 17, nevertheless, the people still sacrificed on the high places, but only to the Lord their God. Pero may mga high places na natira. Pero doon sa mga high places na yon, instead of offering to pagan gods and goddesses, they sacrifice to the Lord their God, to the Almighty Father. Hindi na tinanggal yung mga high places, kundi yun ang ginagamit to worship the Almighty Father. Verse 18, now the rest of the acts of Manasseh, his prayer to his God, and the words of the seers who spoke to him in the name of the Lord God of Israel, indeed they are written in the books, or in the book of the kings of Israel. Also his prayer and how God received his entreaty and all his sin and trespass, and the sites which where he built high places and set up wooden images and carved images before he was humbled. So binabanggit dito sa Chronicles na nakalagay din sa Book of Kings, no? Nababasahin din natin. Before he was humbled, so nakalagay dito yung kanyang ginawa. So, nung start ng kanyang reign, he was evil. And then, at the latter part of his life, he obeyed the Almighty Father. Indeed, they are written among the sayings of Hosea. Si Hosea, isa siyang seer. Iba ang prophet sa seer. Yung seer, ano rin siya, servant din ni Almighty Father. Yung prophet, kung ano ang ipinapagawa ni Almighty Father, kinakausap ni Almighty Father, yung prophet. Ngayon, yung seer naman, kinakausap din siya ni Almighty Father at nakikita niya ang mga ginagawa ni Almighty Father through visions. Gaya ng nangyari kay John the Evangelist. Nakikita niya, may mga nakikita siyang visions. Kaya nga, seers ang tawag. Hindi lang siya prophet, si John the Evangelist, kundi seer siya. Gaya ni Daniel. Hindi lang prophet si Daniel, he was also a seer, and also si Ezekiel. Iba kasi ang prophet, no? Yung lang ay kung may message si Almighty Father, sasabihin sa mga tao. Yung seer, nakikita niya, na-visualize niya, ipinapakita sa kanya like a movie. Kaya nga itong si Jeremiah, si Ezekiel, nakikita nila yung Daniel, nakita nila yung future. So that's
a gift. Seer sila. Nakita nila yung future. Yung mga mangyayari. At nakita nila yung past. Kasi ganun ang seer. Makikita nila yung past na nangyari. At makikita rin nila yung future. Pinapakita sa kanila ni Almighty Father. Whereas with the prophets, ang ginagawa ng mga prophets, kung ano yung message ni Almighty Father, i-relay niya sa mga tao. So, that's also the gift of prophecy. Ngayon, alam na natin ang ibig sabihin ng, or ang difference ng seer at ng prophet. So, itong si Hosea, he was a seer. At pwede rin siyang bigyan ng message ni Almighty Father, no? So nakikita natin, merong mga prophet, may high priest, merong seer, merong iba-ibang mga gifts, iba-ibang mga tao. Pero si Jesus, he's different. The Son of God, Son of Man, and he's the coming King. And he will judge the people at the last days. Verse 20 of 2 Chronicles chapter 33, so Manasseh rested with his fathers, and they buried him in his own house. Then his son Amon reigned in his place. So, ang kapalit ni Manasseh ay ang kanyang anak na si Amon. So, yung start ng kanyang reign as king, itong si Manasseh, he was evil. Pero, at the latter part of his life, nakaranas siya ng pains and sufferings and tribulations. Napunta siya sa Babylon. Nakakadena siya. Meron siyang nose ring. Ang nangyari sa kanya, nabago ang kanyang puso. Tinuruan siya ni Almighty Father. Kasi itong si Manasseh, dumating na yung time na uuwi na siya. Re-rest na siya. Natapos na yung kanyang 7 days. Nasa Sabbath day na siya. No? Pag sinasabing Sabbath day, rest day. So, tandaan natin na we have 7 days of the week. Ngayon, bawat ang days ng week, corresponding, may corresponding ano yun eh, time frame para sa atin kahit na anong age natin. Basta sa ika-7th day, sa rest day, nandun tayo kay Almighty Father dahil from the first day to the 6th day, magtatrabaho tayo. Ano ang trabaho natin? Ang mahalin si Almighty Father. Yun ang trabaho natin. Hindi nyo ba alam yun? Ang akala kasi ninyo na trabaho ay ang trabaho na dito sa mundo, pagpapayaman. Yun ang akala ninyong trabaho. Ang trabaho para kay Almighty Father ay ang mahalin siya at sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. Mas mahirap ang trabaho kay Almighty Father dahil sino ang kalaban natin? Pag nagtatrabaho tayo kay Almighty Father, ang kalaban natin, sarili natin dahil tayo ay matigas ang ulo. So tayo sa buhay natin, meron tayong mga first day of our lives na ganito muna ang mga bagay na nararanasan natin. And then the second part ng buhay natin, nagmamature tayo. Sa third part ng buhay natin, marami na tayong natututunan. Sa fourth part ng buhay natin, no? It's not necessarily days, but parts yon, parts by parts. Ngayon, sa ika-6th day, natuto na tayo. At darating ang oras na kailangan na nating magpahinga sa tatay natin. That's the rest day or the Sabbath day of our lives. Kaya 7, it's a complete number. Nakumpleto na natin yung araw natin dito sa mundo. Ngayon, yung mga wicked people,
Nakumpleto na rin ang araw nila dito sa mundo. Pero hindi sila sumunod kay Almighty Father. So rest day ba ang kanilang kapupuntahan? Kasi ang sabi ni Almighty Father, irespeto ang rest day. Para marespeto natin ang rest day, it means to say, yung first part ng buhay natin, second part ng buhay natin, third part ng buhay natin, fourth part ng buhay natin, fifth part, and the sixth part, lahat ng part na yon, irespeto natin, ibigay natin kay Almighty Father, para sa ika-7th day, sa rest day, marespeto natin ang araw na yon, nandun tayo kay Almighty Father. Dahil that's the grand master plan of God. So itong si Manasseh na kumpleto na niya yung kanyang 7 days. Although ilang taon na siya, no? Pero kasi ulitin ko, by parts, hindi by day, by age. Kasi may mga tao na they are matured for their age. Kaya hindi si Almighty Father tumitingin sa age ng tao. Hindi siya tumitingin sa time. Kung ano ang sa spirit natin tumitingin si Almighty Father. Kung may pag-asa ba tong anak ko? Itong anak ko, wala na ba tong pag-asa? Magbabago pa ba tong anak ko to? Mukhang hindi ito magbabago, hanggang dito na lang siya. So, hindi niya na-respeto ang rest day. So, tayo, irerespeto natin ang ating rest day. Magtatrabaho tayo para sa tatay natin. Anong trabaho natin? Mamahalin natin ang kapwa-tao natin. Ano ang sweldo natin? May reward tayo. Kay Almighty Father. Aantayin natin at sabay-sabay natin makukuha ang ating reward. Napakalaki ng ating reward. So kung iisipin ninyo, hindi, malaki ang sweldo ko doon sa kumpanya na pagtatrabahuhan ko. Hindi yun ang reward na yun, ha? Earthly wealth lang yung sinasabi mo. Ang kay Almighty Father is for all eternity. It's permanent. The things that are in this world, they are temporary. Ha? So bago natin basahin, bago man basahin, itong si Amon ng verse 21, punta ka muna dito sa 2 Kings chapter 21. Ulitin natin, ano? Kasi babasahin, gusto kong basahin. Kailangan basahin natin ito, ulitin. Pero may mga difference din, no? May mga binabanggit sa Chronicles na wala sa Kings. Meron sa Kings, wala sa Chronicles. Kaya dapat kumpleto basahin. Manasseh was 12 years old when he became king. Gaya ng nasa Chronicles, di ba? 2 Chronicles. And he reigned 55 years in Jerusalem. His mother's name was Hephzibah. Yun ang kanyang name ng kanyang mother. Si Hephzibah. So dito sa Chronicles, walang binanggit na kung ano ang pangalan ng kanyang nanay. Pero dito sa Kings, sa 2 Kings chapter 21, binanggit yung pangalan ng mother ni Manasseh. Kaya nga dapat basahin din natin ang 2 Kings at ang Chronicles kahit na may mga pagkakapare-pareho. Dahil may mga kulang, ulitin may kulang na nakasulat sa Chronicles na nandito sa Kings. And he did evil in the sight of the Lord according to the abominations of the nations whom the Lord had cast out before the children of Israel. For he rebuilt the high places, or yung places for pagan worship, which Hezekiah's fathers had destroyed. Nasa Chronicles yon. He raised up altars for Baal, yung sinasamba ni Ahab and Jezebel, and made wooden image as Ahab, king of Israel, had done. Si Asherah, Ishtar, Astarte, Semiramis, Isis. Nadagdagan. Marami pala siyang pangalan. Itinatago siya ni Satan. Yung pangalan na Asherah. Kasi si Satan, kilala
na Asherah yon. Dapat ibahin natin ang pangalan. So, nag-evolve ngayon ang pangalan Asherah, Semiramis, Isis, Astarte, Ishtar, Easter. Si Semiramis, ang anak niya, si Tammuz. So, tong si Asherah, ang anak niya, si Tammuz. Itong si Asherah, itong sinasabing Queen of Heaven. Hindi siya magiging Queen of Heaven si Asherah. Dahil ito ay isang false deity, Canaanite goddess. Walang asawa si Almighty Father. So, bakit magkakaroon ng Queen of Heaven? Si Mary, hindi siya Queen of Heaven. Hindi siya asawa ni Almighty Father. Bakit siya magiging Queen? Ginamit lang kanyang womb. Ha? Hindi niyo matatanggap yun? Kailangan din ni Mary ng Savior. Sa Luke chapter 1 verse 47, dito sa verse na ito binanggit ni Mary. And my spirit has rejoiced in God, my Savior. Which means to say, hindi powerful si Mary. Hindi sa inyo binabanggit, di ba? Hindi sa inyo binabanggit ng inyong mga teachers, religious leaders. Kasi nililing lang kayo, niloloko kayo ng religious leaders ninyo. Kasi hindi rin nila alam. Kasi hindi rin sila nagbabasa ng Bible. At ano pa ang ginawa ni Mary? Nung yung wala ng wine sa wedding in Cana, anong ginawa ni Mary? Sabi niya kay Jesus, Jesus, wala ng wine. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Huwag mo akong pangunahan, ginang. So, yung mga tao na nagsasabi na hindi, si Mary ang lalapitan natin para maging malakas tayo kay Jesus, hindi totoo yun. Kasi yung sa wedding in Cana nga, yung tungkol nga lang sa wine, ano ang sabi ni Jesus? Huwag mo kong pangunahan, ginang. Mayroon akong sariling desisyon, hindi ka dapat mag-decide para sa akin. Yun ang gustong sabihin ni Jesus. And nung time that Jesus was on the cross, anong sabi niya kay Mary at saka kay John the Evangelist? Woman, your mother. Mother. A woman, your son. Son, your mother. Hindi niya sinabing mother, your son. Son, your mother. Hindi niya sinabi yun, kundi ang tawag niya kay Mary, woman. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit woman? Doon pa lang mararamdaman na ninyo. Doon pa lang malalaman na ninyo eh. Hindi ba kayo natatanong? Bata pa lang ako, nagtatanong na ako eh. Bakit woman ang tawag ni Jesus kay Mary? Kasi nga, ginamit lang ang womb ni Mary. At sino ang mga mother ni Mary? Ang mother ni Jesus Christ na kinukonsider niya na mother, brothers and sisters niya. Dahil nasa Bible, sabi, kay Jesus, Jesus, nasa labas yung mother mo, pati yung brothers mo, gusto ka nilang kausapin. Ano sabi ni Jesus? Who are my brothers and mothers? Itong mga tao nakikinig sa akin, silang aking mga mothers, brothers and sisters. Yung mga nagtitiwala sa akin dahil yung mga brothers ni Jesus Christ, yung anak ni Mary, kay Joseph, hindi siya kinikilala bilang anak ng Diyos. Yes, may anak si Mary kay Joseph. So si Jesus lumaki lang siyang mag-isa lang siya. Dahil habang lumalaki siya, may inaalagaan ng anak si Mary. Buntis siya kay Joseph. At bakit naiwan sa temple si Jesus nung bata pa siya? At hinanap siya. Bakit nalimutan nila si Jesus? Kasi nga si Mary, siya ay buntis at meron pa siyang hawak-hawak na bata. So hindi na niya napansin na wala si Jesus, hindi nila kasama. Dahil kung si Jesus lang ang mag-isang anak nila,
karay-karay nila si Jesus. Jesus, mag-isa ka lang na anak namin, dito ka lang, alagang-alaga ka. Hindi eh. Napabayaan nila si Jesus. So si Jesus, lumaki siya ng kinakain na niya, curds and honey. Tinuruan siya ni Almighty Father. And Jesus lived in this world poor. At wala siyang kaibigan. Nagkaroon na ng kaibigan si Jesus after he was baptized by John the Baptist. Dahil kung meron siyang kaibigan, si Jesus, inayana niya, lika, magpabaptize tayo kay John the Baptist. Hindi, mag-isa lang siya. So, hindi niya napapansin yun. Kaya pag may binabanggit dito sa Bible na si Asherah, si Ishtar, Astarte, Easter, ito ay si Queen of Heaven na false deity. Ngayon, para ibahin ang kanyang pangalan na tanggapin sa bagong religion, in-incorporate nila itong si Ishtar, Astarte, Easter. Ito kasi si Ishtar, Astarte, Easter, Semiramis, meron siyang anak si Tammuz. Yung anak niyang si Tammuz, si Nimrod. Namatay yung kanyang asawa. Blue lotus flower, ulitin ko. No? Nagkaroon siya ng may toyo, si Semiramis. Dahil sa ay kumain ng blue lotus flower. Hindi natin alam kung sino nakabuntis sa kanya. Pero nung nabuntis itong si Semiramis, tao siya dati na nang namatay, sinamba siya ng mga tao. Ngayon, siya ay ginawang goddess of fertility. Kaya kung matatandaan ninyo pag Easter, meron kay Easter egg and Easter bunny na hindi konektado kay Jesus. Hindi niyo matanggap, di ba? Hindi niyo matanggap na yung mga bagay na mga gawa sa semento, bakal, kahoy, gawa sa ivory. Hindi pinapasukan ng Holy Spirit yun. Madumi. Gawa ng tao. At ang isip ng tao, pag yun ay gagawa ako ng isang image. Pagkakwartahan ko to, may bayad to eh. So, malinis ba yun? Hindi malinis. Dahil ang isip ng tao, pera. Madumi ang kamay ng tao. After niyang gumawa ng kadumihan, gagawa siya ngayon ng isang korting tao. After niyang manloko sa kanyang kapwa-tao, uwi siya ng bahay, gagawa muna ako para magkapera ako. Dadamitan ko to, magandang damit ko rito. Saan niya kinuha yung tela? Mga pinagtabasan ng damit, ng mga tira-tira, yun ang gagawin niya. After nun, anong mangyayari dun sa mga materials like nung kahoy na pag inukit niya, no, nakalagay sa Bible, after niyang ukitin yung mata, yung ilong, yung bibig, to sinamba na ng mga tao yun, yung semento, yung kahoy. Ano na nangyari dun sa iba pang mga kahoy na tinanggal para maging mata or kinortihan para maging kamay? Diba isinusunog na? Bakit hindi yung sinasamba yun? So, ang sinasamba nyo lang yung korteng tao, ganon. Pero yung mga galing sa mga shavings, hindi nyo sinasamba. Hindi nyo naisip yan. Ginagawa nyo panggatong, nakalagay sa Bible. At yung mga kahoy na yon, tinirhan ng mga animals. Hindi gawa sa ginto. Ano yung gawa sa ginto na yan? Inukanin nyo yung ginto sa semento sa mga mountains. Naghukay kayo. Tapos nag-aaway-away kayo para makakuha kayo ng ginto. Para ibenta nyo ngayon para maging image.
kadumihan. Hindi korting dragon, o yung dragon naman, sa dragon naman tayo. Lumaki yung ahas, naging dragon. Nakikita niyo naman yung tsura siguro ng dragon, di ba? Korting ahas, pero nagkaroon ng paa. Bakit nagkaroon ng paa? Paano nakalipad? Dahil sa mga tao. Lumaki ang kasalanan ng mga tao. Naging dragon, naging Leviathan. Na dati, maliit lang yung ahas. Maliit lang yung ahas na kumakausap kay Eve. Anong ginawa ng tao? Sinamba yung ahas. Year of the Snake ako. Swerte ako. Year of the Snake. yung sabi yung swerte, dito lang sa mundo. Etong mundo, madumi. No, meron kayong ganong tradition, di ba? Swerte ako, Year of the Snake ako. Magkakaroon ako. Hindi yung kalokohan ng mga tao. Ay, hindi nyo naiisip yun. O kaya gagawa ka, hindi mo tayo matapos. Gagawa kayo ng korting tao. Uy, sumasayaw, ang galing Uy, sumasayaw, kaya na itong sumayaw eh. O, di ba gumagalaw siya? Hinawakan nyo, kaya sumasayaw. Sinong niloko nyo? Bakit ganon? Sinong kaya may toyo? Sinong may tililing? Sinong insane? Sinong crazy? Tanggap kayo ng tanggap nang hindi kayo nag-iisip. Tanggap kayo ng tanggap na hindi nyo kinukonsulta si Almighty Father. Kasi ang gusto nyo lang yumaman sa mundo. Kaya tinatanggap nyo lahat. Kung saan ako yayaman, tatanggapin ko. Gandang tao. Hindi nyo nakikita yung permanent na inheritance, yung reward ni Almighty Father. Si Almighty Father ang kanyang blessing sa atin for all eternity. Si Jesus, he was tempted by Satan. Anong sabi ni Satan sa kanya? Lahat ng mga bagay na nakikita mo dito ng lupain, sa iyo yan. Sabi ni Satan kay Jesus. Ngayon, kayo rin nilaloko kayo ni Satan. Lahat ng mga kayamanan mapupunta sa iyo. Ang sambahin mo lang, sumamba ka sa semento, kahoy. O, sumamba kayo sa kasinungalingan. Kaya yumayaman kayo. Pero dito lang kayo mayaman sa earth. At yung mga kayamanan dito sa earth, nasisira, nabubulok, nananakaw. At panandalian lang. Pero kay Almighty Father is for all eternity. At kahit mayaman kayo dito sa mundo, you don't have peace of mind. You don't have joy, hindi ka nasasatisfied. You're not contented. Kaya ang daming mga corruption sa government, corruption sa kapitbahay, inggitan ng inggitan. Bakit? Kasi mali. Mali ang wino-worship natin. Mali ang kinikilala nating Diyos. Ang Diyos na buhay, si Almighty Father, siya ang dapat nating mahalin, paglingkuran. At ibigay niya sa atin si Jesus Christ. Para makilala natin yung tatay natin dahil napalayo tayo sa tatay natin. Dahil kung ano-ano nang pinagagawa natin sa buhay natin. Pantay-pantay tayo. Kagaya rin ako ninyo noon. Inaamin ko. At nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kapatawaran. Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ.
kung hindi pa ako makakaranas ng pains and sufferings and trials and tribulations, hindi pa ako makakabalik sa tatay ko, kung hindi pa niya ako tinuruan. Inaamin ko, tinuruan ako ng tatay ko. Nasaktan din ako. Aantayin niyo pa ba na kayo ay masaktan din? Verse 4 of, saan ba tayo? Dito na tayo sa 2 Kings. Verse 3, for he rebuilt the places for pagan worship or high places which Hezekiah his father destroyed. He raised up altars for Baal and made a Asherah or a wooden image as Ahab king of Israel had done. I-add ko lang, nakalimutan ko. Si Asherah, may anak siya. May asawa siya, si Nimrod. May anak siya, si Tammuz. Ngayon, kung i-check nyo, si Asherah or si Semiramis, kasi same lang sila, Asherah, Semiramis, Ishtar, Astarte. Si Asherah, meron siyang anak, si Tammuz. Kung i-check nyo over the internet, karga-karga ni Semiramis, si Tammuz. Ngayon, ang ginawa ng mga perverted people, si Asherah, tinawag din ng Mary. Tapos, yung baby na hawak-hawak ni Asherah, sinasabi nila, yun daw si Jesus. Pero hindi yun. Walang image si Jesus Christ. Walang nakakakita ng itsura ni Jesus Christ. Ngayon, noon meron nakakita, no? Pero walang image na natira si Jesus dahil he was tagged as a criminal. Lahat ng mga bagay sinira. So, sino ngayon yung nasa bahay na nakadisplay sa inyo, na nilalagyan nyo ng kandila, nilalagyan nyo ng sampagita at ng bulaklak? Sino sila? At paano nga sila ginagawa? Hiwa-hiwalay, di ba? Yung kamay. Mamaya natin lagay yung kamay. Hindi ganun si Jesus. Buo si Jesus. Powerful si Jesus. Hindi niya kailangan assistance ng tao. Ano pa ang ginagawa niya? Binubuhat ninyo, di ba? Hindi nakakalakad, buhatin natin. Ang bigat, di ba? Gawa sa nara, eh. Hindi ganun si Jesus Christ. Huwag niyong babastusin si Jesus Christ. Huwag niyong babastusin si Almighty Father. Tigilan na ninyong pambabastos ninyo. He raised up altars for Baal and made a wooden image as Ahab king of Israel had done. And he worshipped all the host of heaven and served them. Pinaglingkuran ang mga hosts of heaven na hindi tama, and served them. He also built altars in the house of the Lord, of which the Lord had said, in Jerusalem I will put my name. And he built altars for all the host of heaven. So lahat ng host of heaven ginawa ni Manasseh, no? Nandito tayo sa 2 Kings. Inuulit natin kasi yung mga bagay na wala sa Chronicles nandito sa 2 Kings. In the two courts of the house of the Lord, binastos si Almighty Father. Verse 6, also he made his son pass through the fire kay Molech. Namatay ang kanyang anak. Isa sa kanyang mga anak na lalaki, in-offer niya kay Molech. Kasalanan yun. Piyatay mo yung anak mo. Na nagkaroon naman ng, dahil sa bata yung pinatay, gumawa ngayon kayo ng image ng mga angels na may pakpak at korting bata para alalahanin ninyo na yung mga sinacrifice
kay Molech, yun yung mga bata naging tiyanak. Ha? Sinasabi niyong cherubim, mali naman yun, mali kayo. Practice soothsaying. Iba ang prophecy sa soothsaying, ha? Itong soothsaying, kadumihan ito. Soothsaying. Fortune telling. To reveal the hidden truths about the future, pero hindi kinukuhang advice ni Almighty Father. So that's soothsaying or fortune telling. Usually, ang tinatanong dito, may yayaman ba ako? Makakapag-abroad ba ako? Yun usually ang tinatanong dito sa soothsaying. Puro mga bagay dito sa mundo. Yung iba namang soothsaying, gumukuha sila ng alam niyo yung tawas, no, yung kandila, nilagay sa tawas, tapos ilalagay mo yung kandila na dinurog sa kutsara, ilagay sa fire, tapos nadurog, tapos itinapon sa tubig, tapos titignan mo nga yun, yung tubig. Uy, korting kapitbahay natin yan, ha. Yun ang ano sa'yo na korting kapitbahay natin yun, tingnan mo, oh. Di ba ganyan yung suot niya? Oh, nakasombrero. Kapitbahay natin yan. Pinagbintangan yung kapitbahay. Witchcraft. Yung witchcraft, no? Ito yung gumagamit ng magic. Pinagdadasal mo na pumangit ang buhay ng tao, dapat sana maging ano siya, pumangit siya. Ganon. Wini-wish mo na pumangit siya or sana maghirap siya, karmahin siya. Yun, isa sa mga witchcraft yun. With the use of charms or anting-anting. Oh, ito yung anting-anting to. Hindi ako tatamaan ng bala rito. Meron ako anting-anting. May kailangan ko na hindi na tinamaan ng bala. Hindi ako tatamaan ng bala rito. Meron ako anting-anting eh. Kahit pa korting cross yan, anting-anting pa rin yan. Ha? That's charm. Ayaw ni Almighty Father niyan. Gawa ng tao. Hindi ka lang tiwala kay Almighty Father, tiwala ka doon sa anting-anting mo. Consulted spiritists, mga spiritista, kung ano ng mga spirit, hindi mo alam kung saan galing yung mga spirit na yon, mga evil spirits yon, na akala mo maayos na spirits yun, hindi. And then, gumagamit ka pa ng mediums, yung mga taong namatay na gusto mong kausapin. Hindi tayo sure kung yun ay totoong kamag-anak mo. Kasi walang ganito si Almighty Father na medium. Yung medium, nasa middle siya, no? Middle ng earth and middle ng spiritual. Kaya medium, media, nasa middle. Hindi siya small, hindi siya large. Ano siya? Medium lang siya. Ganon. Nasa gitna. Hindi na Almighty Father gumagamit ng medium. Sino ang mediator natin? Si Jesus Christ. He is holy mediator. He is alive. Yun ang pagkakaiba.
si Jesus Christ, mediator. He is alive. And He's seated at the right hand of the Almighty Father. And He's powerful and He's holy. He's just. Itong mga mediums ito ang ginagamit nila, mga kadumihan. Meron silang mga practices. Sometimes, papatay sila ng manok, no? Para tumiba yung bahay. Magpatay tayo ng manok para tumiba yung bahay natin. Tapos, kailangan dumanak yung dugo ng manok dito sa bahay para tumiba yung bahay. Ba't ganon? So that's abomination, ng kadumihan. Nakakatawa, di ba? Bakit? Kasi kalokohan. So, sino ngayon ang nagpa-practice nun? Di ba kayo? Pina-practice nyo yun. So, sino ngayon na may toyo? Sino may tiniling? Ulitin ko. Sino crazy? Sino insane? Sinong weird? Kasi ngayon ang weird na mga ginagawa ng mga tao na nagiging normal. Ngayon yung mga tao na gumagawa ng tama, yun ang sinasabi niyong weird. Ngayon, based on the Bible, sino ang weird? So si Manasseh, he did much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. He even set a carved image of Canaanite goddess Asherah that he had made in the house of which the Lord had said to David and to Solomon his son, in this house and in Jerusalem which I have chosen out of all the tribes of Israel, I will put my name forever. And I will not make the feet of Israel wander anymore from the land which I gave their fathers. Hindi ko na sila papaalisin dito sa land, sabi ni Almighty Father. Only if they are careful to do according to all that I have commanded them. Pero dapat susundin nila ako. And according to all the law that my servant Moses commanded them. So up to now, nag-exist ang Jews. Nag-exist ang Israel. Why? It's because of the Almighty Father. Because it's His will. It's His promise to David. And the kingdom of David, it will never end. Because from David, sa kanya, si Jesus galing lineage niya, from David. And the kingdom of Jesus Christ, it will never end. It's for all eternity. And Jesus wants us to reign with Him. He is our friend. He is the bridegroom. So associated tayo kay Jesus, kaya maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father. Diba pag ang isang bride, ikakasal na siya sa kanyang asawa, nagiging isa na sila. So kung ano man ang meron yung asawa niya na mana or inheritance, salo or makasali na yung kanyang asawa, ganon din tayo. Kaya nga tayo ay bride of Jesus. Kung ano ang meron si Jesus, meron na rin tayo. Dahil tayo ang bride of Jesus. The church of Jesus. Tayo ang church, tayo ang bride. Kaisa ni Jesus Christ, si Almighty Father. At kung kaisa ni Jesus Christ si Almighty Father, kaisa natin si Jesus Christ. Kaisa na rin natin si Almighty Father. At lahat ng mga blessings and rewards may enjoy natin with our Father. And it is for all eternity. Inuulit ko lagi, it's for all eternity. Verse 9 of 2 Kings chapter 21. But they paid no attention, and Manasseh seduced them to do more evil than the nations whom the Lord had destroyed before the children of Israel. And the Lord spoke by His servants, the prophets, saying, before Manasseh king of Judah has done these abominations, he has acted more wickedly than all the Amorites who were before him, and has also made Judah sin with his idols. So ito ay wala sa 2 Chronicles chapter 33. Kaya binabasa rin natin ang 2 Kings, no? Para makumpleto. Verse 12, therefore, thus says the Lord God of Israel, behold, I am bringing such calamity upon Jerusalem and Judah, that whoever hears of it
Both his ears will tingle. Matatakot. Kikilabutan. So sa Chronicles, walang binabanggit, pero dito sa 2 Kings, may binabanggit. Kikilabutan ang tao na makakarinig dahil sa kanilang abomination. Tingle means much trembling, no? Or high-pitched ringing sound or painful sa pandinig, masakit sa pandinig. Nakakatakot. Nakakakilabot, nakakakaba. Yun ang ibig sabihin. Sabi ni Almighty Father, magdapadala ako ng kalamidad sa Jerusalem at sa Judah. Na kung sino man ang makakarinig ng kikilabutan, kakabahan. Dahil pag si Almighty Father nagsalita, ginagawa niya. Ang tao, pag salita tayo, hanggang salita lang tayo. Mahina kasi tayo. Pero si Almighty Father is powerful. All His promises, He fulfills it. Lahat ng kanyang words with bearing and strength and powerful. Verse 13, I will stretch over Jerusalem the measuring line of Samaria and the plummet of the house of Ahab. I will wipe Jerusalem as one wipes a dish, wiping it and turning it upside down. Lilinisin ko ang Jerusalem. Papakikutin ko sila, mahihirapan sila, papahirapan ko sila. Gaya na nangyari sa Samaria, gaya ng nangyari sa household ni Ahab. Paparusahan ko sila. Verse 14, so I will forsake the remnant of my inheritance. Paparusahan ko yung aking mga tao. And deliver them into the hand of their enemies. Ibibigay ko sila sa kanang kaaway. And they shall become victims of plunder to all their enemies. Mawawala mga bagay kung anong meron sila. Iaalaw ko yun. Parusa ko sa kanila yun. Dahil sila disobedient. Because they have done evil in my sight, and have provoked me to anger, since the day their fathers came out of Egypt, even to this day, hindi na nagbago ang mga tao. Laging nagkakasala. And up to now, nagkakasala pa rin tayo. Kaya yung mundo, madumi, magulo. Buong mundo. Ang tingin ni Almighty Father, ulitin ko na, ang tingin ni Almighty Father sa mundo natin, kung nakapunta na kayo sa isang lugar na masikip, damp area or damp na lugar na madilim, na sira-sira ang kalye, na masikip, na putik-putik, na maliit lang ang kalye, na putik-putik, no? Parang ano siya, squatters area. Ganoon ang tingin ni Almighty Father sa mundo. Kahit pa isipin nyo or sabihin niyo, hindi, maganda yung lugar sa Netherlands, maganda yung Norway, maganda yung country sa may mga bagay or sa Spain or sa Italy maganda or sa Rome or sa US maganda ang country, tahimik, or sa Japan ang ganda, malinis, Singapore. Yun ang paningin ng tao. Sa ating paningin,
maganda. Dahil nasanay tayo. Pero kay Almighty Father, ang tingin niya sa lahat ng country, sa lahat ng lugar, madumi. Parang squatters area. Lahat ng mga tao, ang suot, kadumihan. Hindi, ang damit namin, branded yung damit namin, mahal yung damit namin, milyon ang bili namin sa damit namin. Yung mga bagay na kung meron kami, bilyon. Kahit na bilyon ang bili nyo sa damit ninyo, milyon, kahit na ang bahay ninyo, ilang bilyon ang paggawa ninyo. Pangit sa paningin ni Almighty Father. Madumi. Para maintindihan nyo yung sinasabi ko. Example, tao tayo. Tao naman talaga tayo. Merong isang raven, no? Yung raven, isa siyang ibon na kulay itim. Ngayon, pag ang isang tao, tinulungan niya yung isang raven, small gesture lang sa raven, yung raven, naaalala niya yung ginawa ng tao. Ang nanggagawin ng raven, from time to time, yung raven, kumukuha siya ng mga trinkets or malilit na bagay, ng mga nag-sparkle na bagay, not necessarily expensive. Tapos, yung mga bagay na yon, dinadala niya ngayon dun sa tao na tumulong sa kanya. Naintindihan natin? Ngayon, yung tao ngayon, dahil nga natutuwa siya sa raven, ay, ang galing naman ng raven natin, nagpapasalamat. So, kahit walang value yung dala ng raven, kahit botones lang, kahit kung ano-ano, masaya yung tao. Tayo para tayong raven. Si Almighty Father, yung tao. So, pagpapasalamat tayo kay Almighty Father kung ano-ano ang dala natin na wala naman talagang value. Pero tinatanggap ni Almighty Father wholeheartedly. Dahil alam niya na isang way yon for us to give thanks to Him, to worship Him. So, naiintindihan niya na tayo ay para tayong raven. Na yung mga daladala natin walang kwenta. Pero tinatanggap ni Almighty Father because we are thankful of Him. So, yung mga bagay na ginto, pilak, namumulaklak, walang value kay Almighty Father yon. Pero yung heart natin, na nagbibigay sa Kanya, nag-o-offer sa Kanya, natutuwa si Almighty Father kahit na anong bagay na in-offer natin sa Kanya. Kung sa tingin natin ay mahal kay Almighty Father, walang value yun, pero tanggap niya yun. Dahil it comes from our hearts, it comes from His children. Kaya itong mundo, tingin ni Almighty Father, madumi. Pero ang tingin natin, di ba, maganda? Pero iba ang tingin ni Almighty Father. Kaya nga, di ba sabi ni Almighty Father, ang mundo ginawa ko maganda, pero anong nangyari, ginawa nyo? Sinira ninyo. So ituloy natin, Because they have done evil in my sight and have provoked me to anger since the day their fathers came out of Egypt, even to this day. Moreover, Manasseh shed much more, or very much innocent blood, till he had filled Jerusalem from one end to another, besides his sin by which he had made Judah sin, in doing evil in the sight of the Lord. Si Manasseh shed very much innocent blood. Maraming pinatay. Hindi natin alam kung ito ay mga bata na dahil sa kanyang in-offer kay Molech.
pero it's an abomination. It's a sin. It's evil in the sight of the Lord. Verse 17. Now the rest of the acts of Manasseh, all that he did, and the sin that he committed, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Judah? So Manasseh died and joined his ancestors, arrested with his fathers, and was buried in the garden of his own house, in the garden of Uzzah. Then his son Amon reigned in his place. So dito sa 2 Kings, hindi binanggit na nagsisi si Manasseh sa kanyang kasalanan. Hindi binanggit na siya ay dinala sa Babylon at nabuksan ng kanyang isipan at tinanggal niya na lahat ng kanyang mga ipinagawa na mga abominations. Hindi nakalagay sa 2 Kings. Pero sa Chronicles, nakasulat. Kaya importante, babasahin natin lahat. So, si Manasseh, he died. So nakikita natin, he reigned and then he died. He reigned and then he died. Yung mga kings. Yun ang cycle ng buhay ng tao. So, we all have time to rest. For now, anong gagawin natin? We will work for our Father. How are we going to work for our Father? By obeying His commands. Napakahirap ng pinagagawa ni Almighty Father. Mahirap mahalin ng kapwa-tao. Mahirap gumawa lagi ng righteous acts. Mas madali pang magtrabaho sa labas, no? Yung occupation mo, kung anong occupation mo, kaysa magtrabaho kay Almighty Father. Dahil kay Almighty Father, limited. Bakit limited? Kailangan meron tayong susundin na path to righteousness kay Almighty Father. That's the true job that we have to fulfill. Kaya dapat we will read the Bible on our own to understand the words of our Father. And we will pray to our God so that He will send to us the Holy Spirit that we may understand His words. Hindi tayo magbabasa ng ibang mga books. Dahil yung ibang mga books na yon about, sasabihin na it's about the Bible, pero meron ng ibang interpretation. Like, idadagdag ko, no? May isang book na ang daming binibenta. Bakit kailangang ibenta? Gusto ko sanang kausapin yung nagbebenta. Bakit mo binibenta yan? Gusto kong kausapin siya eh. Gusto ko mag-message. Bakit mo binibenta yan? You don't have to sell that. That's the word of the Almighty Father. It's free. Bakit mo ibinibenta? Baka sabihin niya kasi, hindi, nag-research ako. So what? Eh, ano naman yun kung nag-research ka? Nandun naman lahat. The words of the Lord is free. So, makakabasa lang ba niyan? Ay, yung mga pera? Paano na yung mga mahihirap? Hindi mababasa yan. So, ang gawin natin ngayon, bibili tayo ng isang book na sinasabi niya, ipapakalat natin ngayon para libre. Lagay natin sa internet. Pero, yung book na binibenta niya, may mga mali na nakalagay. Example, no, nung binanggit ko, yung tungkol sa rapture, mali yun. Kaya hindi natin dapat basahin yun, huwag na ipakalat yun, mali yun. At saka, ang sinasabi pa dun sa book na yun ay, yung mga tao daw ay vegetarian. Nung time ni Adam and Eve, nung Cain and Abel, up to the time of Noah, and the time of, after the time of Noah, vegetarian daw yung mga tao. No, it's not true. Hindi vegetarian ang mga tao nung time ni Adam and Eve, Cain and Abel, and ni Seth. Why? Si Cain, nag-offer siya kay Almighty Father. Anong ino-offer ni Cain kay Almighty Father?
yung kanyang mga vegetations. Yun ang ino-offer ni Cain. Yung fruit of the ground. Nakalagay sa Genesis chapter 4 verse 3 to 5. So yun ang ino-offer niya. Yung mga halaman na itinanim niya, mga nakakain yun. Yun ang kay Cain na ino-offer niya. Pero itong si Abel, anong ino-offer niya kay Almighty Father? Ano ang trabaho ni Abel? Si Abel, he offered firstborn of his flock. So, ibig sabihin, nag-aalaga na ng hayop. So, kung nag-aalaga ka ng hayop, bakit ka nag-aalaga ng hayop? Siyempre, kakainin mo yon. So, mali yung itinuturo ngayon ng book na yon. Huwag niyong mabili yon. Dahil noon, kumakain na ng meat ang mga tao. Saan nila kukunin ng protein? Sa meat. Okay? Kaya nga si Almighty Father, nagpapa-offer siya ng fruits of the land and ng mga animals para ipakita sa mga tao na pwedeng pumatay ng animals to offer to Him, pwedeng kainin ng animals. Nakalagay sa Genesis chapter 4 verse 3 to 5. No? And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. So si Cain yun ang kanya offer. Abel also brought of the firstborn of his flock. So mga animals naman ang alaga ni Abel. So magkaiba sila ng expertise. Ang expertise ni Cain ay mga plants, mga root crops, no? Or mga fruits of the trees. Ito naman si Abel, ang kanyang mga expertise naman ay ang mag-alaga ng flock. Abel also brought of the firstborn of his flock. So, ibig sabihin may mga pangalawang anak, pangatlo. Pero the best, ibinigay niya kay Almighty Father. So, bakit ngayon galit si Almighty Father kay Cain? And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. Bakit? Kasi si Cain, ang ino-offer niya, mga lantang gulay na. Lantang mga prutas. Hindi magagandang ani, or hindi the best ang binibigay niya kay Almighty Father. Si Abel, the best ang binibigay niya kay Almighty Father. Pag sinasabing firstborn ng animals, yung animal, pag nanganak, yung firstborn, nandun kasi lahat ng nutrients. Kaya yung the best, lahat ang binibigay ni Abel, at which means to say also, na kumakain din sila ng meat. Okay? So, yun ang kasalanan ni Cain at saka ni Cain. Yung binibigay niya, lantang gulay na, mga bulok na, mga pananim or bulok na mga fruits and vegetables. Si Abel, ang binibigay niya, the best to the Almighty Father. So tayo, anong ibibigay natin kay Almighty Father? The best. Ano ba ang the best? Malaking pera ba? Yung ba ang the best para kay Almighty Father? Ang the best para kay Almighty Father, ang kanyang inheritance, tayo. Ang will natin, tayo, magtrabaho tayo para sa Kanya. Yun ang the best para kay Almighty Father. Ang mahalin siya. Huwag natin gayahin si Cain na puro mga bulok lang, na mga tira-tira lang ang binibigay kay Almighty Father. Yung may time lang ako, pwede na ito, Lord. Kasi busy ako, Lord eh. Ito lang ang time na maibibigay ko sa'yo. No? Pero itong si Abel, yung kanyang paghihirap, yung kanyang buong buo, binigay niya kay Almighty Father. Kaya, gusto ko rin sabihin na si Abel, kumakain sila ng meat, no? Kaya, hindi tayo bibili ng book na sinasabi, na nakita ko, hindi ko na lang mapangalanan, no?
At yung ibibigay natin kay Almighty Father, yung the best, kung ano yung gusto ni Almighty Father, yung kanyang inheritance, tayo ang kanyang inheritance, tayo ang kanyang treasure. Thank you, and God loves us all so much.